Yan. Okay. May isang ako medyo nagpuputol-putol yata internet natin Stable na ba? Sige. Yan, palitan muna natin. Yun. Okay. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kasama. Ay pasensya na ho kayo at medyo nagpuputol-putol yung ating videos. So pasensya na at ay ngayon lang uli nakapag-live at kauuwi lang ho natin, kahatid lang sa atin ng ating amo. No, nag-ikot ho tayo ng mga property ng ating bossing. So mga kasama, meron tayong sasagutin na isang napakagandang katanungan na naman to, no? Talagang naihimay-himay po nila lahat, no, ng mga pangangailangan nila. Pero mas maganda i-live natin to mga kasama. Dahil sa tingin ko, ito basically mas maganda to sagutin through live. Kasi ito, hindi to tinuturo sa kahit na anong mga ahensya o kahit na anong mga tawag dito, seminars and everything, hindi ho to tinuturo Kasi tawag dito, ito yung mga basic techniques. Saka maganda na rin to na i-discuss natin to right now para hindi naliligaw yung ating mga kasama. So sa ating mga viewers, baka naman pwedeng paki-share nyo naman tong live na to para mas marami tayong mas marami tayong tawag dito, mas marami tayong matulungan. Saka mas marami tayong mapahatidan ng magandang impormasyon na to. So, yun. Sasagutin natin yung katanungan ni... Andali tingnan ko. Binabasa ko kung sino yung nagtanong neto. Okay, Sir Albert Malisangan. Yan. So... Yun, Jester Carl Gaviola. Good noon sir sa'yo. Sir, baka pwedeng share din natin yung live natin, no, para mas marami tayong tawag dito mapag-abutan ng magandang balita na to. So, yan. Mag-a-update lang tayo ng ating tawag dito connection. So, pasensya na kayo. Yan, pasensya na kayo mga kasama ha. Wala pa akong tulog at medyo talagang galing tayo sa pag-a-assist ng ating mga bossing. So, dito marami kasi ritong naliligaw, no? Basically, napapanahon naman to ngayon kasi today is breeding season day natin sa kasama natin sa industriya. Pasensya na kayo, maninigarilyo muna ako ha para pang laban sa antok. Medyo paunti-unti na lang naman. Okay. Ito yung nagtanong, no, sa atin. Sir, ako ay bumili ng isang unit ng incubator sa kilalang maker. But suddenly, sabi niyang ganon, yung productions ko very poorly. It's around 30 to 40, hindi daw lumagpas ng 50% ang rating niya. So, ito, maraming kinalaman to, no? Babaybayin natin ang pangangailangan ninyo at mga importanteng guidelines para masigurado ninyo ang inyong productivity. Okay? So, syempre, number 1, before tayo pumunta sa storaging and keeping at techniques, no? Mga procedure and requirements ng ating mga itlog, kailangan masituit muna natin yung mga alaga natin. Particularly, yung ating mga gagamiting materyales. Number 1, make sure na sila ay very healthy. Pangalawa, na ibigay natin ang dapat, no, na kondisyon bago sila na isalang. To make it short, dapat mapataas natin yung level ng kanilang testosterone at kahandaan, no, sa pagpaparami. Nang masigurado natin, number 1 yung similya para maging healthy. At masigurado nating maganda yung pagpupondo. Okay, natural na yon.
So, meron naman tayong mga videos niyan regarding sa particular na pagpa-prime, no? So, ang importante ngayon kung paano natin isi-secure itong ating mga itlog. So, marami akong nababasa, marami akong nakikita, marami akong nakikitang nagla-live. Nasabi ko, kawawa naman ang makikinig dito. No? Kasi sabi ko nga, hindi lahat ng naririnig nyo, tama yan. Good sa kanila, kung by experience, ganun ang experience nila, pero doubt ako. Duda ako doon. Kasi ako nga, sabi ko nga sa inyo mga kasama, hindi ako magdudunong-dunungan sa harapan ninyo, hindi ako magmamarunong. Si-share ko lang, base sa kaalaman ko at base sa experience ko. For 2 decades, no? 2 dekada sa industry na to. So, may nagsasabi kasi, kapag naka-refrigerate ka, okay ang storaging ng 20 days to 25 days, meron pa nga 30 days na nagsasabi. Ang tanong, gaano ka-accurate ba yan? At ano ang batayan? Siguro, kung freshness ang pag-uusapan sa paninda, advisable yan. No? Para yan doon sa mga nagsisale out ng pang-product sale for the freshness ng kanilang produkto. Okay yan. Yung ganyang advice, no? But, sa atin, no? In terms sa pagpaparami, no? O sa breeding, mga kasama, may proper procedure tayo para ma-secure natin yung high rate of hatching. Okay. Ito, base na to sa experience ko na ang sinundan ko ay base sa libro at gabay ng American Breeders Associations. Meron silang website, may link sila, may guidelines sila. Based on their experience and scientifically advice ng mga expert dahil sa eksperimento, no? Sa experiment, no? Doon sila nagbase. So, sino ba naman ba ako para makinig pa doon sa iba? So, yun ang ginawa kong guidelines and up to now, maganda ang rating. Pero, ang susi rito, mga kasama, is monitoring. Tao, monitoring oras. Okay, bakit? Maraming factor tayong dapat isaalang-alang once na nagkikiping tayo ng ating mga itlog. For natural keeping, sinasabi sa pag-aaral at base na rin sa experience ko at napatunayan ko, for non-refrigerated, ang accurate is 7 days. Yan ang accurate, up to 7 days. Lumagpas dyan at naging 2 weeks ka na non-refrigerated, antimano yung hatching rate mo from 96% to 99%, babagsak ka agad ng 80%. No, 75 to 80%. Lumagpas lang ng 1 linggo. Lumagpas ka uli ng 1 linggo, babagsak ka na ng 50% lower ang hatching rate mo for non-refrigerated. Yan ay inexperience ko na rin. Okay? Ngayon, since kami ay ang practice namin is massive o talagang multi-production ang target namin. Since nga gusto natin sabay-sabay. Pero tandaan niyo mga kasama, once na pumasok kayo doon sa tinatawag na massive production, expect nyo sa itlog pa lang, meron na tayong mortality na 20%. Okay? At yung 20% na yon na mapapasama ron, yun yung mga unhealthy na similya. So, mahihina yon, kaya given na yon. Doon pa lang, meron na tayong practice of culling. Itlog pa lang. Bakit?
ang healthy na production ng similya ayon sa pag-aaral, kapag naka-refrigerated ka, napipreserve. Ngayon, ang tanong, sir, may batayan ba? Meron, madami po. At madaming procedure. Ito, sa dami-dami kong videos, hindi ko ho ito dinidiscuss. Kasi sabi ko nga, sa industry natin, kailangan ng bawat isa is magkaroon ng tinatawag na self-learning, self-reliance, at syempre, yung tinatawag na kumpiyansa. Pero marami pa rin po talaga ang naliligaw. Kaya napagpasyahan ko na i-share sa inyo yung mga proseso, procedure, at mga requirements. No? Para naman sa ganon, wag na nating pahirapan pa. Total, sinabi ko naman lahat na yung halos lahat ng sikreto ko eh. So, sabihin na natin. Okay. Sa egg collection, ang kailangan talaga natin dyan is chiller. At kung hindi naman kayo nag-chiller at wala kayong chiller at meron lang kayo ordinaryong refrigerator, ay kailangan ma-monitor nyo ng will keep monitoring. So, maraming procedure para makuha natin yung pre-requirements. Ano nga ba ang pre-requirements? Sa egg keeping, at least kailangan natin ma-maintain ang temperature, okay, ng 11 to 15 degree centigrade. Diyan lang nagsiset. Kaya kung ordinaryong ref ang gamit mo, ilagay mo siya dun sa gulayan, balutan mo yung egg ng proper, ng any kind of papers, and isalangsang mo sila ng maayos kung wala kang tray. No? Kung wala kang tray, isalangsang mo sila ng maayos. Okay. So, pag naisalangsang mo sila ng maayos, maglagay ka ng thermometer sa loob nun. At after 30 minutes or an hour, checkin mo kung ano reading. Pag more than 15 degrees centigrade pa rin siya, hinaan mo yung rep mo hanggang sa ma-attain mo yon. Ang problema nyo, may palo kayo sa asawa ninyo. Dahil kapag hinihinaan nyo, apektado ang freezing ng freezer. So kung may mga stock kayo, maapektuhan ang shelf life ng mga stock nyo rin sa freezer. Kaya suggest ko, kung kayo naman ay merong konting pondo, at talagang kayo ay enthusiast in breeding, mag-provide kayo ng proper chiller. Nang sa ganon, yung chiller na yon, nasa-set talaga yon. Kasi ako, ang settings ko, doon po ako sa safe factor. 13 ang sinisave ko. No? Ang setting ko, 13 degrees centigrade. Ngayon, since kami ay merong egg tray, yung egg tray ko, nabibili naman po yan sa online. That is, ang isang egg tray is 60 pieces yata ang laman or 66 pieces, something ganon. Yung ginagamit din sa InQ. Pero yung iba ho yun kasi may handle yon at pwede yung pagpatong-patungin. Ganto po ang practice namin. Pag na-collection namin ngayong araw na to, may oras po ang pagpasok namin ng itlog sa chiller. Okay, ano ba ang procedure namin? Number 1, kasi ang collection, AM and PM. No? May bumabagsak talaga ng AM, may bumabagsak talaga ng PM collection. So, pag nakolekta mo yon, sa amin pa lang, during the collection, meron ng wet towel ang tao namin. Para pagkakuha, pinupunasan, nililinis na, sabay nilalagay doon sa tray. Sabay sulat ng markings. Kung ano yung markings nila, kung ano yung code nila. And then, pagdating ng hapon at kompleto na ang collection, syempre malinis na yung ating mga itlog, safe na silang ipasok sa ref, at kami ay nag-ooras ng every alas 7 o 7 p.m. ng gabi ang pagpasok. So, ang tray namin, may nakatukod na 1 and 1/2 na kahoy sa kabilang gilid. Para mag-tilt siya. Magtitilt yung egg. Okay? So, lahat ng tray namin nakatilt. Patong-patong nakatilt hanggang taas.
Dahil sa pinakailalim, nakatukod yung one side. Yun, nawala, biglang nakat. So may pinapatungan siya na 1 1/2 na kahoy sa kabilang gilid. Para ang itlog natin, kung diretsong ganyan, mag-tilt. No? Parang incubator, magtitilt siya. So, after 3 days, ililipat nyo naman yung block na yon sa other side para kumabila naman ang tilt. Ang ibig sabihin, pag nagkikiping kayo ng egg, every 3 days, kailangan siyang i-rotate. So, hindi lang basta nagkeeping kayo, okay na yon. Dahil ito rin yung isang problema. Pag hindi kayo nagro-rotate, while nagkikip kayo ng inyong egg, may tinatawag na embryo sac sa loob ng egg shells. Doon po nangyayari na dumidikit yung egg yolk. So, kapag nag-produce siya ng similya at lumaki yung ating similya sa loob, nakadikit sa kanya yung tinatawag na embryo sac na nagiging dahilan ng hindi nakakalabas ang sisiw. Dahil nakadikit siya sa wall ng egg. Hindi niya maisipa, hindi niya maigalaw, at hindi niya nagagawa yung tinatawag na crowning. So mapapansin nyo sa puwetan ng ating egg, merong air sac dyan. Yang air sac na yan, yang ampaw na yan, at the end of the day, yan po yung kinakrowning ng ating mga batang sisiw sa loob para yun yung natatanggal. Pag ganun yung kanilang cracking, healthy talaga yan. At pag sinipa yan na walang sagabal sa kanila, nakakalabas sila ng maalwan. Ganong kaimportante yung rotation. Okay. Pangalawa, pangatlo na, how to collect, paano magpasok na doon sa refrigeration, and then bago magsalang ang requirements. So galing chiller, mga kasama, ito ang always kong sinasabi na huwag kayong magpapaniwala na after 2 hours, 3 hours, 6 hours, pwede na. Sabihin na natin pwede na, pero may risk factor. Okay? Tayo ba naman ba, oras na lang ang aantayin mo, susugal ka pa sa risk factor. Ang pinaka-safest way, bago natin ipasok sa incubation yung ating mga collected eggs, it should be 24 hours nakatow ang ating mga egg. Huwag niyong pupunasan, mga kasama. Ilabas nyo lang yung ating mga itlog, paghiwa-hiwalayin yung tray, para siya ay nandyan lang, naka-air dry. Kung alas 7 ka nagpapasok, alas 7 ng gabi ilabas mo, kinabukasan ng alas 7 ng gabi mo isa lang. So yung makokolekta nyo, halimbawa, nagkikip ka ng 10 araw, yung makokolekta nyo on the 10th days, kasi ika-9th days ilalabas mo na. So ika-10th day ngayon, yung makokolekta mo pa buong maghapon. After resting 7 p.m., yun, kasama na yon sa pagpasok mo. No need to refrigerate na yon, isama mo na yon sa salang mo. So, ganun dapat. Kung bukas ka magsasalang, ngayon pa lang ilabas mo na yung batching mo. Para yung kinabukasan mo, yung pagkolekta mo ng itlog ng mga susunod na collection mo ng itlog ng following days, kasama na yon sa isasalang mo. Sa ganung paraan, lahat ng excess moisture na nasa loob, nasa loob ng itlog, makalabas, makasingaw. So, yung sudden changes ng temperature, yun po yung delikado sa mga embryo natin, sa mga similya natin. Doon nagkakaproblema. Okay? Reminders yun. Sunod, accuracy or recommended keeping ng egg. Okay? Kung natural keeping nga, sabi nga, 7 days, meron ka ng rating ng 95 to 99%. Basta healthy ang similya. Kung nakapag-refrigerate ka, ito ang sugal. Kapag naka-refrigerate ka, 14 days ang most recommended. At galing dyan sa 14 days na yan na refrigerated ka, ang hatching rate mo nagre-range according sa study around 91 to 95%. Diyan nagre-range. Basta calibrated rin ang incubator mo, ha? So, ngayon, kung
pwede ka naman mag third week. 21 days skip ka. Sa 21 days, babagsak ang range mo kaagad ng around 80 to 85% success rate mo. Pwede ka mag-isang buwan, pero 50% to 60% na lang ang hatching rating mo. Mahirap nang isugal yung sobrang haba. Ganon yung proforma. Ngayon, kung may magko-question sa sinasabi ko, hindi ko na lang sasabihin yung experience ko. By the book na lang, by scientific study. I-search nyo po yung American Breeder Society. No? May libro po sila dyan based on studies, no? Based din sa actual at experience nila. So, yun, pinag-aralan. Yung sa akin, halo, base doon sa librong yon at base sa experience. So, sinasagot ko to, ang basis ko, dalawa. Pero most likely, sinubukan ko na lahat kasi ng pattern at ito yung nakagisnan ko dahil ito yung maganda ang rating sa amin. No? So, yun po yung standard. Sa amin ho, every 14 days, sumasalang po ako. Ngayon, sasabihin niya, Sir JRB, parang ang hirap mag-productions niyan. Kung every 14 days. Pwede ba ako every 21 days para kung isa lang ang incubator mo, may batching sequence ka? Bakit hindi? Yun nga lang, tsatsaga ka talaga, nababagsak ng 80 to 85% ang hatching rate mo. May mortality ka na expected mo na 15 to 20% mortality. Sa itlog pa lang. Ngayon, kung nangihinayang ka ron, pwede ka naman mag-pre-sequence. Kung every 14 days ka, no? Titingnan mo lang naman kasi yung net collectibles mo. Kaya nga sabi ko nga, ang ginagamit naming materials on female side, ganun karami. Kasi kung kailangan ko magsalang ng isang batch na minimum 800 to 1,000, no? Ilang hen ang gagamitin ko kung 14 days ako? Wag na nating pahirapan ng calculation, 10 days na lang natin i-calculate. So, tandaan nyo, sa isang araw, iitlog sila, tapos magkakaroon ng tinatawag na lip, no, talalaktaw, on the second day naman sila. Yan ang standard ng laying ng ating mga hen. Ngayon, kung gusto nyo na mag-araw-araw silang nagdadrop ng egg, sabi ko nga, habaan nyo ang daylight nila. Habaan nyo yung daylight nila para dire-diretso yung pag-production nila ng eggs. Practicing nyo. 4 a.m. in the morning, lagyan nyo na sila ng ilaw. Patayin nyo kapag maliwanag na. And then, alas 5 ng hapon, buksan nyo, patayin nyo ng alas 10 ng gabi. Para meron pa naman sila na time to rest from 11 to 4. So, makikita nyo, mapapansin nyo, nag-aaraw-araw yan. So, kung target ko ay 1,000 egg for 10 days, 100 hen ang gamit ko. Kaya nga ho kami, on my breeding side, meron po akong minimum na 150 to 160 hens during breeding. Kaya nga, yung nagtataas ang kilay, nakalokohan daw na pag pumasok as a materials ay sinishare. Sa akin po hindi. Kasi may minimum pre-requirements po ako sa mga materialis ko. Sa mga female side ko, for use, out na sila. Next generations naman. Kaya nga may generation akong tinatawag sa akin. Sa mga male ko, yan. Medyo talagang bibihira ang paglabas ko niyan. Kasi sa mga male sides ko, up to 4 years old, naka-maintain sila as a breeder. Ngayon, kung ako naman ay mag-share, ibig sabihin, may naselect ako, pero sobra. Kaya ako sinishare out. Ganon po yung logic ko ng pag-share ko. Kung pang materials. No? So, pero kung hindi naman pang materials, yan, nag-share tayo.
Ngayon, ito pa yung isang magandang yung pagtataas ng mga kilay sa mga seller daw na breeder. Kapag kayo nag-request sa amin na breeder selection ang ipadala sa inyo, sa kagaya ko na meron akong inbreeding procedure at sinasabi natin na nag-request kayo, padalahan ko kayo ng materials. Yung inbreed maraming kapintasan. Minsan, hindi maganda yung pangangatawan. Minsan, hindi maganda yung height. Minsan, hindi maganda yung picture look ng kanilang muka at mga mata. Minsan, magkaiba ng kulay, may mapusyaw, may matingkad. Pero inbreed siya. But sinishare ko yung mga ganon kasi nagpuproduce sa akin yun ng magandang outcome. So, minsan kapag sinabing breeder selection, pinadadala ko yun. Ngayon, ang hamon ko nga, itry nyo. Breed out nyo. Pag hindi maganda o maayos ang nilabas sa inyo, balik nyo sa akin, isampal nyo sa mukha ko at pumili kayo ng bago dyan. Libre yan. Ako pa ang gagastos ng ship papunta sa inyo. So, may mga ganong instances. Siyempre, ayaw namin mampahiya, ang ibibigay namin yung subok na nagpo-produce. Diba? Ngayon, bakit hindi mahirap sa akin mag-share ng mga linyada? Kasi nga po, ang hawak ng linyada is lacking. No? Lacking procedure. Ibig sabihin, nandun na ako sa lacking ko eh. Yung anakin ng generation kong to, pwede kong gawing materialis yan. Kasi lockout yan eh. Kumbaga kung ano yung pinapasa niyan, same genes na rin o uniformity na rin. Kasi nga dumaan na ako sa process of locking. Kumbaga preservation of family line. So yun, ganun po kalalim ang tinatawag po na breeding, tawag ito yung breeding background na ho namin. So, sasabihin ninyo, sir, nag-i-import pa kayo? Umistop ako mag-import, that is 2019, no? Doon ako nag-stop na mag-angkat. Talagang hindi na kasi nagme-maintain na rin ako ng mga tinatawag na pang-refresh and infuse out. So, yan, maganda maging transparent. So, yun nga, maraming hiwaga sa likod ng pagbibreed. Marami po na mga breeder na malalaki at tanyag na may mga kanya-kanyang sikreto because of market. Ngayon, kung sinasabi nga natin is yung tinatawag na purity, wala ho tayong purity pagdating sa bloodline. Sa strain meron. But, ang number one talagang mga truthful breeder in terms of strain is mga puti, mga kano. Talagang doon sila up to sa kanilang strain. Kaya nga, minsan, bibili tayo ng imported, no? Si-ship natin dito. Pagdating dito, punggok na punggok talaga yung makukuha ninyo. Because that one is came from inbreeding. Ganon ho sila ron, inbreeding, family matter. Family to family lang. Pinipreserve nila yung strain. Sa atin, dahil tayo ay talagang lumalaban sa iba't ibang exam, kailangan natin ng multi-crossing para ma-perfect natin. Ngayon, dun sa mga commercial breeder na mga tanyag, na mga kakilala, sabi ko nga sa'yo, itong linyada nila, halimbawa, no? Itong sweaters nila, magaganda. Pero hindi ho lahat yan. Sinasabi nga na yung super. Ngayon, para ma-market out yan, ano ang safe factor? Impusan mo yan. Nandyan yung nagpapasok sila ng roundheads, nandyan yung papasok sila ng kelso, as long as looks is almost similar. Ngayon, yung aanakin nila, no, bilang breeder, ikaw lang nakakaalam may bumili sa'yo. Tatanungin, sir, anong linyada nito? Ay, this is my sweaters, developed sweaters. Sweaters pa rin. Ang sasabihin sa inyo. Pero at the back of their head, crosses yon. Ito naman ang pananaw ko dyan. Tatanggapin ko yung ganong reasoning.
because all bloodlines are chop suey. Kahit ano pang sabihin ninyo, yung mahilig magsalita ng chop suey, ito na yung gusto nyo marinig. Lahat ng linyada chop suey. Because of what? Single bloodlines came from 3 to 6 bloodline crosses. At per bloodline crosses, it was composed by 3 to 4 strain. Then from that strain again, no, compulsory again ng 3 to 5 another strain. And doon sa bawat strain na yon, pababa ng pababa yun hanggang sa mapunta ka doon sa pinakaninuno. Kaya kung gagawan mo ng pedigree ho yan, hindi tayo matatapos. Kasi from jungle fowl na, yung tinatawag na Sumatra, no? Yung Sumatra jungle fowl. From there, nag-develop, nag-enhance different na, hindi na natin malaman hanggang sa dumating yung generation ni Colonel Madigin, the father of all lines, which is the Clarets. The wine red, white-legged, straight-combed side. So, doon na nagsimula hanggang lumalim na, lumabas na kung sino-sino yan. And then, galing doon, through selective breeding, nagawa nilang i-maintain. That one is particularly yung paglalak genetic. Kaya tinawag na ng lock genetic yun. That one is procedure of inbreeding. Super deeply inbreeding procedure. Hanggang sa mag-refresh out, lumabas yung panibagong generations. Paano mo ma-attain yun? 5 to 6 years ng talagang dedication for breeding. Para mapalabas nyo yung tinatawag na P1, yung panibagong generations. That is the reality. So, kung naiunawaan mo yung breeding, kailangan iingatan mo rin yung egg keeping mo. Nang sa ganon, may recording kang proper, may monitoring ka, masisecure mo yung tawag dito, yung freshness ng iyong product para mapaganda mo yung tinatawag na rating of outcome. So, yung nagtanong sa akin nito, ayan na sir, binaybay ko na, sinagot na kita ng tama para diyan sa kailangan mo, no? Yan na yung pinakakailangan mo na kasagutan sa akin. So, sinagot kita ng basis to basis. Talagang sinagot kita ng diretsuhan according sa sarili kong experience, according sa sarili kong natutunan. At sinabi ko na rin yung basis ko. Hanapin nyo po itong topic natin na to, kung gusto nyo ng batayan at solid na tawag dito, ebidensya. American Breeder Society website, meron silang libro at meron din silang mga topic doon at meron din silang mga forums doon. So, yung libro na yan, pwede nyo bilihin internationally. Pa-orderin ninyo, mabibili nyo yan. Kung gusto nyo ng basis at may basis of science and technology, no? May siyensya, ibig sabihin. So, yung magko-question pa rin sa akin yan, hindi na ako para sagutin yon. Kung duda kayo, nasa inyo na yon. But isa lang sasabihin ko, I am a genuine breeder and fighter since 2005. Okay? Kung sa palagay mo, ako'y nakikipaglokohan pa sa inyo, wala na akong panahon dyan. Ako palipas na. Patapos na. Magsasaya na lang. Kayo, aahon pa. Kung paniwalaan ninyo, no? At maging successful kayo, that ones, magiging benefits nyo. At mahihigitan nyo. Sabi ko nga sa inyo, I am willing to learn
Kapag natuto kayo, siguradong mas higit pa kayong matututo kaysa sa nalalaman namin. Dahil kami ang magiging pundasyon nyo, sigurado may higitan nyo kaalaman namin. At pag dumating yung araw na yon, ako naman ang magiging audience nyo na makikinig sa inyo. So, ganun lang po yun. Ipapas natin yung legacy. Kung sino makakuha, may panibagong uusbong na new legacy na naman. Panibago na naman na idols. Sigurado yan. At isa ako doon sa willing makinig sa inyo. Dahil nahigitan nyo yon. Kaya nga, ang pagbibigay namin ng sharing, kami nakahanda kaming matuto. Kasi nagbibigay kami ng sharing, kung may higitan ninyo, that is new learnings. New knowledge. New technology na naman na pwede naming matutunan. At galing doon, pwede na naman kaming mag-evolve kahit tumatanda kami. Okay? So, sana nakatulong yan. At abangan nyo rin yung mga susunod na videos ko dahil ito pa, walang kamatayang pagtatanong to tungkol sa GAF. I-discuss ko na rin sa inyo from bottom hanggang sa pinakaibabaw ang lahat ng bases ko. At lahat ng pre-idea sa pag-settings ng ating mga GAF. At lahat ng bases ko, bases ko, teknolohiya, bases ko, idea ko, point ko, at ano yung mga batayan ko dyan, at yung bakit ganun yung settings na gusto ko sa aking mga preset ng aking mga gamit, because sa isang dahilan, adjustment. Ngayon, wala pa rin katapusan yung nagtatanong sa akin, sir, kaya kahit ano bang hatak ng paa, kailangan mag-adjust. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nag-a-adjust. Kung saan yung pundasyon, nandoon ako. Kasi subok na subok ko yan. The more na ina-adjustan nyo na sila sa nalalaman nyo, kung ano man yan, lalong hindi ho nakakatama. Okay? Ibigay mo sa pundasyon sila, kahit anong gawin mo, nandoon sa pundasyon ng basis. Dahil yun ang talagang inuunday nila. Kaya abangan nyo yan. Di-discuss ko rin yan. Kaya ngayon mga kasama, hopefully, katulong uli ako sa inyo. Sana nagustuhan nyo po ang videos na to. Kung nagustuhan nyo po ang topic natin, maniwari, i-share nyo po mga kasama nang marami ho tayong matulungan pa. At muli po mga kasama, ang videos ko to, nasa wall ko lang. Ilalagay ko rin sa aking YouTube channel. Then, isi-share ko uli. Yun lang po ang hiling ko. Palambing, share, like, and support lang. Wala nang iba po. Click lang ang kailangan ko po sa inyo para tayo ay magdire-diretso mga kasama. So, abangan nyo mga kasama. Iniipon ko lang na makompleto yung star natin. Mag-share tayo ng for materials natin mga kasama. So, mag-share tayo. Iraraffle ho natin yan live. So, good luck dun sa magiging winner niyan. Target natin around February or March tayo magraraffle. So, paano mga kasama? Tapusin natin ngayon ng isang masayang pagsasama-sama uli natin dito sa aking live. Muli po, ito si JRB, ang nag-iisang Mr. Natural ng Pilipinas. Kaya hanggang sa mga susunod na live ko, tayo magsama-sama dito sa Lakbay Aral. Magandang umaga po sa inyong lahat.